Nagsimula ang pelikula kay Ana kung saan mahinahon itong tumutugtog ng cello sa kanyang silid at nang pumasok ang kanyang stepfather na palaging lasing ay sinampal siya nito ng malakas sa pisngi at sinimulang pagsamantalahan ang dalaga. Ngunit tila ayaw ni Ana na expired na talong kaya't itinulak niya ito papalayo gamit ang kanyang mga paa dahilan upang agaran itong tumalsik sa bedside table at nabasag ang florera dahilan upang nahiwa ang kanyang lalamunan ng mga shards nito at agarang namatay si Mang Kanor. At nang humantong na sila sa paglilitis, ay inamin ni Ana na ang nangyari ay self-defense lamang dahil sa pagtatangka nitong panghahalay sa kanya. Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi kailanman gagalawin ng kanyang stepfather ang kanyang anak na babae. Dahil rito, ay hinatulan ng korte si Ana ng 4 na taon sa juvenile detentions kung saan kasama nito ang iba pang mga bilanggo na babae at idinala sa bilangguan at sila ay agarang pinaliguan gamit ang isang hose at binigyan ng isang kulay orange na uniforme. At nang sila ay makarating na sa bilangguan, ay binati sila ni Warden Frank at sinabi na dapat nilang mahigpit na sundin ang mga patakaran at utos ng mga gwardya. At nang sila ay ipinasok na sa kanilang mga selda, ay napunta si Ana sa isang bilanggo na babae na nagngangalang Jenny, kung saan seryoso ito sa pagbabasa ng isang libro at hindi partikular na gustong makipag-usap sa mga tao. Ngunit makalipas ang ilang oras na magkasama, ay sinabi niya na siya ay nasa bilangguan sa loob ng 5.5 taon. Kalaunan ay pinapanood ni Jenny si Ana habang ito ay natutulog at kinakalikot niya ang kanyang nangangating kuweba at halatang nagustuhan niya ang bagong ka-roommate. Kinabukasan ay nilapitan ni Cody si Ana habang ito ay naglalakad at siya ay walang pakundangan na nagsimulang magtanong sa bagong babae patungkol sa buhay bago ang bilangguan. At binalaan siya sa pagsasabing ang iba pang mga bilanggo dito ay mga tunay na maitim ang bituka ayon sa isang masungit na babae at sinabing hindi magtatagal dito si Ana. Sa dining room ay lumapit muli rito si Cody kay Ana kung saan nag-aalok ito ng kanyang proteksyon. Dahil marami na ang nakatingin sa chika bebs na babae, ngunit gusto lang ni Ana na mapag-isa at agarang tumayo mula sa kanyang mesa. Ngunit nang maglaon ay nahuli siya ni Cody at ng kanyang grupo sa likod na silid at pinagtulungan siyang binugbog ng mga ito. At binalaan na kung sasabihin niya ito sa warden ay papatayin nila ito. At nang pumunta si Ana sa clinic ay ipinaliwanag ni Nurse Jane sa kanya na ang kulungan ay isang kakilakilabot na lugar dahil ang mga tao na narito ay napakalupit at pinayuhan siya ni Jane na makipag-ugnayan siya kay Warden Frank kung sakaling muli siyang aabusuhin ng mga kapwa niya preso. Dahil sa sinabi ng nurse ay lumapit si Ana sa warden upang humiling sa kanya ng tulong ngunit sumagot si Frank na ang tanging paraan upang maiwasan ang karahasan sa kulungan ay ang solitary confinement at ika nito na malamang na hindi ito kakayanin ni Ana. Kaya't nagtugon pa ito ng isa pang paraan kung saan inalok siya ni Frank na kung papayag si Ana na makipagtalik sa kanya ay bibigyan siya nito ng proteksyon ngunit hindi pumayag si Ana kaya't sinabihan siya ng warden na bumalik na ito sa selda. At nang nakabalik na si Ana sa selda ay hindi nito napigilan ang umiyak dahil sa pang-aabuso ng mga ito sa kanya dahilan upang pakalmahin siya ni Jenny at ikinuwento kung papaano rin niya pinagdaanan ang lahat ng ito sa kamay nila Cody. Ngunit kalaunan ay tila dinalaw ng libog ang dalawa at pagkatapos ay nauwi na ang mga ito sa tukaan at finger linking good sa kanilang mga hiyas hanggang sa nakatulog ang mga ito dahil sa kanilang kasipagan. At habang nag-aaral sila tungkol sa literacy ay may isang maitim na inmate na babae ang patuloy na tumitingin kay Ana. At habang naglalakad si Ana ay tinatakot siya ng mga ito at kinukutya. At dahil sa pagod ni Ana sa pambubuli ay nagpasya na itong humingi ng proteksyon kay Cody upang tigilan na siya ng mga ito. At nang malaman ito ni Jenny ay tila disappointed ito kay Ana dahil kabilang na siya sa mga nambuli rin sa kanya. Kung saan may isang babae ang nagtangkang pigilan si Ana mula sa gang. Ngunit hindi na nagpatinag si Ana at nilabanan na niya ito. At nang makita ito ni Cody ay biglang bumait ito kay Ana. At sinabi nito na handa na siyang kunin ito sa kanyang gang. At sabay idinala ng grupo si Ana sa kanilang selda. Kung saan may TV, alak at oregano. Kung saan ipinaliwanag nila kay Ana na tumulong ang warden sa kanila na makuha ang lahat ng ito para sa mutual services. At upang mapatunayan na handa na talaga si Ana na sumali sa kanilang grupo, ay inutusan siya ni Cody na bugbugin ang itim na babaeng nang aapi sa kanya. Kaya naman matapang na sinugod ni Ana ang negrang bully at nauwi sa rambulan, ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay dumating ang mga nagbabantay at madaling pinaghiwalay ang mga ito sa isa't isa. Bilang parusa kay Ana, ay pinaghubad siya ng mga security at itinapo na nag-iisa sa loob ng Bartolina ng 2 linggo. Pagkalipas ng ilang araw ay ipinatawag siya ng warden upang kausapin sa nagawa nitong away sa loob ng preso. Ngunit kalaunan ay nangako ito kay Ana na makakaiwas siya sa kanyang kaparusahan kung bibigyan niya ang warden ng masarap na pagsubo at paglunok ng katas ng kanyang hotdog. Dahil sa panggigipit ng manyak na warden ay ginawa ni Ana ang kahilingan nito na may labis na pandidiri at sinubo ang tender juicy hotdog nito. Di nagtagal ay nakuha ni Ana ang kanyang unang tattoo mula sa grupo ni Cody at sinindihan nila ang isang inhaler.
At habang tuwang-tuwa ang mga ito sa pagsinghot ng inhaler, ay inamin ni Cody kay Ana na gusto niya ito hanggang sa nauwi ang dalawa sa kutkutan habang naninirik ang kanilang mga mata sa sarap. Ngunit ilang saglit lang ay naputol ang kanilang mga sandali nang biglang naghudyat ng signal ang mga nagbabantay na bumalik na sila sa kani-kanilang mga selda. Lumipas ang ilang araw kung saan bumisita ang magaling na ina ni Ana sa bilangguan at nag-usap ang dalawa ng masinsinan. Ngunit hindi pa rin ito naniniwala sa kanyang anak na paulit-ulit na siya nitong minamanyakan hanggang sa napaiyak na si Ana sa kanyang harapan. Ngunit tila talagang may pagkasinto-sinto ang ina nito dahil sinampal lang nito ang kanyang anak at sabay umalis habang sinabihan nito si Ana na nararapat lang talaga siyang makulong dahil sa pagsisinungaling nito. Kinabukasan ay sinalakay ng negra na babae kasama ang kanyang gang ang grupo nila Cody. At nauwi na naman ang mga ito sa isang Royal Rumble at mayat maya ay dumating na ang nagbabantay at pinaghiwalay ng mga ito ang mga bilanggo. Dahil sa nangyari na namang away ay bumalik si Ana kay Warden kung saan sinabi nito kay Ana na itinapon niya ang negra na babae sa solitary confinement upang ipamukha ng Warden kay Ana na siya at ang kanyang grupo ang kanyang pinapanigan. Ngunit kalaunan ay lumabas rin ang tunay nitong pakay sa dalaga at bilang kapalit ng kanyang serbisyo ay binigyan ng Warden si Ana ng tiki-tiki hanggang sa ito ay nahay. At nang makita ng Warden na wala na sa sarili si Ana ay pinagsamantalahan siya nito at maagang namigay ng pamasko sa kanyang pearly shell. At nang bumalik si Ana sa selda ay sinubukan niyang kausapin si Jenny, ngunit tumanggi ito na makipag-usap sa kanya dahil sa pagkahay nito sa tiki-tiki. Kung saan sinampal ni Ana ang kanyang kasama sa selda, ngunit kalaunan ay agad rin nitong sinubukang humingi ng tawad. At dahil sa mga marka ng kamay sa mukha ni Jenny, ay idinala si Ana pabalik sa Warden kung saan hindi pinalampas ng Warden ang kanyang pagkakataon na tikman ulit si Ana. At dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso sa dalaga, ay napag-isipan na lang nito na ipagpatuloy ang paggamit ng tiki-tiki upang hindi na malasahan ng expired na hotdog ng Warden. At dahil sa pagkabangag nito, ay nakipag-away na ito kay Cody, dahilan upang magalit ang leader sa kanya at sinabihan na lumabas na ito sa kanyang selda. Kinabukasan, habang ito ay naglalakad, ay sinubukan ni Ana na makipagkasundo kay Jenny, ngunit itinaboy lang siya nito dahil sa nagawang pananakit sa kanya. At nang makita ni Ana ang mga bangag na babae na may impluensya sa tiki-tiki, ay iniabot niya ang kanyang pambayad dahilan upang mahay na naman ito. At nang nakita ito ni Cody, ay pinakiusapan niya ang dalaga na matauhan na ito sa kanyang ginagawa dahil sobra-sobra na ang kanyang paggamit, ngunit naging bastos lamang si Ana sa kanya. At dahil sa inasal nito sa leader, ay sinabihan siya ni Cody na wala na siya sa ilalim ng kanyang proteksyon at agarang umalis. Kinabukasan sa banyo ay makikita na binugbog si Ana ng isang bilanggo kasama ng kanyang gang dahil sa pagiging bangag nito, ngunit imbes na matauhan ay lalo pa itong naging mas adik sa malakas na tama ng tiki-tiki. Hanggang sa nakakakita na ito ng mga hallucinations at ang mas malala pa ay tinangkapan niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Kaya't nang makita ito ni Jenny ay sinubukan na siya nitong kausapin, ngunit hindi siya nito pinakinggan dahil sa pagkalutaw nito. At habang lulong sa tiki-tiki si Ana ay nakaharap niya muli ang negra na babae kung saan nakadulot na naman si Ana ng malawakang away sa loob ng bilangguan. Pagkaraan ng ilang araw sa Bartolena ay binasag ni Ana ang isang plastic tray ng pagkain at pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang pulso at agarang nawala ng malay dahil sa kanyang kalokohan. Hanggang sa nagising na si Ana sa isang mental hospital habang nakagapos ang kanyang kamay at paa at hinihiling sa kanya ni Jay na magsimulang mag-isip gamit ang kanyang tuyong utak habang ito ay napatingin sa mga adik sa tiki-tiki at mga baliw. At dahil sa takot ni Ana na tuluyan siyang mabaliw, ay hiniling ni Ana sa mga ito na makita ang kanyang ina. At nang dumating na ang araw na iyon, ay sa wakas ay inamin na rin ng kanyang kupal na ina na alam niya ang ginagawa nito ng kanyang stepfather sa kanya. At humingi ng tawad sa kanyang anak dahil nagbubulag-bulagan lang ito sa nangyayari dahil sa kanyang pagmamahal sa manyak nitong kinakasama. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinayagan ni Warden si Ana na bumalik na sa kanyang selda. At nang ito ay makabalik na, ay agaran nitong ipinabura ang tattoo na ibinigay sa kanya ng grupo ni Cody. At nakipagkasundo siya kay Jenny na hindi na siya muling gagamit ng ipinagbabawal na gamot hanggang sa nauwi na naman ang mga ito sa Finger Linkin Good. Sa cafeteria ay makikita na binubuli ni Cody at ng kanyang gang si Ana dahil para sa kanila ay naging isang mahina na babae si Ana kung saan biglang lumapit rin ng isang negra na babae at isinubsob ang mukha niya sa plato. At napagtanto ni Ana na wala nang iba pang magpoprotekta sa kanya, kalaunan ay ipinatawag siya ng warden kung saan binigyan siya ng tselo dahil sa kagustuhan nitong gumanap siya sa isang talent show sa bilangguan. Sa pasilyo ay muling nakita ni Cody si Ana, kaya't agaran na naman siya nitong binuli at hiniwa ang kanyang mukha gamit ang isang labaha. At nang malaman rin nito na ipinabura nito ang binigay nilang tattoo kay Ana, ay mas lalo pa siyang binugbog ng mga ito at pinalo ng malakas ang kamay ni Ana upang hindi na ito makatugtog ng instrumento.
Nang dumating si Frank sa ospital sa bilangguan, ay ipinagtapat ni Anna na siya ay binugbog ni Cody, kung saan napansin naman ni Jane kung gaano kalibog na tinitingnan ng warden si Anna habang sila ay nag-uusap. Nang maglaon ay sinabi ni Anna sa nurse ang katotohanan tungkol sa warden na paulit-ulit siyang hinahalay nito. Subalit hindi alam ng dalawa na pinapanood sila ng manyak na warden sa hidden camera. Makalipas ang ilang araw ay inatake ng mga bilanggo si Jane at binugbog siya ng mga ito sa pag-uutos ng warden. At dahil sa nangyari sa kanya ay pumasok ang nurse sa opisina ng warden at ipinahayag na sasabihin niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pang-aabuso sa mga bilanggo na magpapabagsak sa kanya sa pwesto. Kung saan nang makalabas na si Jane sa kanyang opisina ay nag-utos ang warden sa isang bilanggo na tapusin na ang buhay ng nurse dahilan upang hindi na nito masabi ang ginagawang kalokohan ng warden. Sa talent show sa bilangguan ay nagtanghal si Anna gamit ang cello kung saan mahinahon siyang pinapakinggan ng kapwa niya preso kung saan napapangiti pa ang mga ito dahil sa kanilang naririnig. At pagkatapos ng event ay pinuri siya ng warden at tinabihan kung saan pinangakuan siya na bibigyan na siya ng parol sa susunod na linggo, ngunit bilang kapalit ay kailangan niya ulit makatikim ng tender juicy hotdog ng warden. Ayaw man ni Anna ay napilitan na lang ito at nagpakain sa warden ng may pandidiri. Kinabukasan ay nakatanggap si Anna ng isang sulat na magaganap ang kanyang parol sa susunod na linggo. Ngunit tila naisipan nito na tila hindi basta-basta papayag ang warden na siya ay makalabas dahil mawawalan na ito ng kaligayahan sa loob. Kaya naman hinanap niya si Cody upang humingi ng tulong at sinabi na balak niyang pabagsakin ang warden. Dahil sa sinabi ni Anna ay tinulungan niya ito at ibinigay ang kanyang cellphone upang makuhanan ang ginagawang pambababoy sa kanya. Kaya naman, nakipagkasundo siya sa warden, nabibigyan siya ng masarap na pagsubo bago siya bigyan ng parol. Kaya't nang ginawa na ito ni Anna, ay tila sarap na ang warden, ngunit wala itong kaalam-alam na binividyohan na siya nito. At nang dumating na ang araw ng paglilitis para sa kanyang parol, ay pinagpaliwanag siya ng mga nakakataas kung bakit siya nararapat makalaya. Ngunit nang itinanong naman nito ang warden, ay siniraan nito si Anna at sinabihan na hindi dapat siya makalaya dahil sa kaguluhang ginagawa nito sa loob. Dahil sa sinabi ng warden ay hindi pinahintulutan si Anna na makalabas. Ngunit bago pa man siya palabasin ng mga ito, ay ipinakita nito ang video sa mga nakakataas. Dahilan upang magulat ang warden at agarang kinuha ang cellphone. Dahilan upang magalit ang mga opisyal kay warden at agarang ipinadakip kung saan pinagsisigawan siya ng mga preso dahil sa pambababoy nito. Kalaunan ay pinatawag muli si Anna at sa kabutihang palad ay pinayagan na siyang makalaya ng mga ito dahil sa nagawa nitong katapangan laban sa warden. At pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Jenny dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya, pati na rin kay Cody dahil sa pagtulong sa kanya na mapabagsak ang warden hanggang sa tuluyan na nga si Anna na nakalaya at sinalubong ng kanyang inang kupal at pinagpatuloy ang buhay sa labas sa pamamagitan ng pagtugtog ng cello. At dyan nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God blessed.